Magandang araw mga kapatid. Ako po si Yolanda. Naisip mo na ba kung bakit ang mga pinakasimple at likas na lunas ang siyang bihirang napag-uusapan, lalo na pagdating sa isang seryosong sakit tulad ng cancer? Bawat taon, mahigit 18 milyong tao sa buong mundo ang natutuklasang may cancer. Parang buong populasyon na ng isang malaking bansa at patuloy pa itong dumarami. Pero ang tanong, bakit kaunti lang ang nakakaalam tungkol sa lakas na taglay ng isang simpleng tasa ng tsaa? Maaaring ang mga sinaunang lunas na ipinamana ng ating mga ninuno ay nababaon sa ilalim ng modernong medisina at kita ng mga pharmaceutical companies. Paano kung matagal nang ibinigay ng kalikasan ang mga kasangkapang panglaban natin sa cancer? Mga halamang nagbibigay lakas sa katawan, nagpapababa ng pamamaga, at tumutulong sa ating mga selula na manatiling malusog nang walang masamang epekto tulad ng sa mga synthetic na gamot. Sa video na ito, binubunyag natin ang pinakamabisang mga tsaa para sa cancer prevention na sinusuportahan ng agham, hindi ng haka-haka. May ilang tsaa na may sangkap na napatunayang kayang hadlangan ang pagdami ng cancer cells sa laboratory studies at halos walang nagsasalita tungkol dito. Manatili tayo hanggang dulo dahil hindi lang natin ito babanggitin, ipapakita natin kung paano ito gagamitin sa tamang paraan, araw-araw at alamin kung alin sa mga ito ang mas epektibo pa kaysa sa karanihang supplements. Paalala lamang po, ang impormasyong ibinabahagi sa video na ito ay para sa edukasyon o educational purposes lamang at hindi kapalit ng profesional na payong medikal. Ang bawat detalye ay batay sa pananaliksik ng mga eksperto. Makikita ang mga sanggunian sa description. Ang una, hibiscus tea. Ang mainit na tasa ng hibiscus tea ay kilala sa matingkad nitong kulay at asim-tamis na lasa. Napakasarap. Ngunit, higit pa rito, may lumalabas na ebidensya mula sa agham na maaari itong makatulong sa pag-iwas sa cancer. Ayon sa isang pag-aaral noong 2024, sa scientific reports, ang extract mula sa hibiscus ay napatunayang nakakapigil sa pagdami ng cancer cells sa baga. Nakita rin na nakakatulong ito sa pagpapasimula ng apoptosis or programmed cell death at autophagy o pagtanggal ng patay na selula. Dalawang mahalagang proseso para hindi kumalat ang cancer. Paano ito inumin? Magpakulo ng tuyong petals ng hibiscus sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Uminom ng 1 hanggang 2 tasa sa bawat araw. Iwasan ng asukal para sa mas mataas na benepisyo. Tandaan, hindi ito kapalit ng balanseng pagkain, ehersisyo at regular na check-up. Pangalawa, chamomile tea. Ang tsaa mula sa bulaklak ng manzanilla na napakarami sa Pilipinas ay matagal nang ginagamit bilang pang-relax. Ngunit, alam mo ba na may pag-aaral na nagbumungkahing nakakatulong din ito sa mga pasyenteng may malulubhang karamdaman? Isang systematic review noong 2023 mula sa Integrative Cancer Therapies ang nagsuri sa 18 pag-aaral ukol sa chamomile. Lumabas na nakakatulong ito laban sa mga side effects ng treatments tulad ng pananakit ng bibig, iritasyon sa balat, emosyonal na pagkapagod, at pagbaba ng gana sa pagkain. Paano inumin ito? Uminom ng 1 hanggang 2 tasa kada araw, mainam sa pagitan ng pagkain. Kumonsulta muna sa doktor kung may iniinom kang gamot o may kondisyon sa kalusugan. Ginger tea. Hindi lang pampainit ng tiyan. May malalakas na compound sa luya na pinag-aaralan ngayon bilang pangsuporta sa laban kontra cancer. Noong 2024, lumabas sa BMC
complementary medicine, and therapies na may kakayahan ang luya na pigilan ang mga pagkalat ng cancer cells sa ovaryo sa pamamagitan ng pag-apekto sa kanilang gene expression at paraan ng pagdikit sa ibang selula. Paano ito ihanda? Pakuluan ang ilang hiwa ng sariwang luya sa tubig sa loob ng 10 minuto. Pwedeng dagdagan ng kaunting honey o lemon. Uminom ng 1 hanggang 2 tasang luya kada araw. Tandaan po, gamitin ito bilang dagdag sa healthy lifestyle, hindi kapalit ng medical na lunas. Ang oolong tea, isang klasikong tsaa na paborito sa maraming kultura, pero ngayon, itinuturing din itong panlaban sa oxidative stress, isang research na nag-aambag sa cancer. Isang pag-aaral noong 2024 sa BioWeb of Conferences ang tumingin sa antioxidants ng oolong tea. Mataas ito sa catechins at polyphenols, kaya kaya nitong puksain ang free radicals, bawasan ang oxidative stress at pasimulan ang apoptosis sa cancer cells. Paano ito inumin? 2 hanggang 3 tasa kada araw. Mainam-inumin sa pagitan ng pagkain upang mapadali ang absorption at hindi makaapekto sa iron intake. Ang susunod, soursop tea or guyabano na napakarami rin sa Pilipinas. May mga lihim ang kalikasan na hindi pa ganap na nabubunyag at ang guyabano ay isa sa mga ito. Matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina ang dahon ng guyabano, ngunit kamakailan lamang ito nabigyang pansin ng agham pagdating sa potensyal nitong anti-cancer na katangian. Isang pag-aaral noong 2023 sa Journal of Pharmacology ang nagsuri sa epekto ng guyabano leaf extract sa breast cancer cells. Pinakita ng resulta na kaya nitong pigilan ang pagdami ng cancer cells at pasimulan ang apoptosis o ang natural na pagkamatay ng mga selula na abnormal ang paglaki. Pakuluan ang 5 hanggang 7 tuyong dahon ng guyabano sa 3 tasa ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Uminom ng 1 tasa at 1 hanggang 2 tasang beses isang araw maaaring inumin. Mainam itong inumin ng walang asukal upang mapanatili ang bisa na maaktibong sangkap. Paalala lamang, hindi ito kapalit ng medikal na paggamot. Kumonsulta muna sa doktor kung may iniinom ka ng gamot. Ang susunod ay turmeric o ang luyang dilaw. Isang gintong likas na yaman ang luyang dilaw at hindi lang ito para sa lutuin. Ang curcumin, ang pangunahing sangkap ng turmeric, ay kilala sa malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Ayon sa isang 2024 study sa Cancer Letters, ang curcumin ay may kakayahang pigilan ang pagbuo ng mga bagong blood vessels na nagpapakain sa tumor. Isang proseso na tinatawag na angiogenesis. Bukod dito, nakakatulong din ito sa pag-regulate ng mga gene na may kinalaman sa cell growth at apoptosis. Pakuluan ang 1 kutsaritang gadgad na luyang dilaw sa 2 tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto. Pwedeng dagdagan ng kaunting paminta at honey para sa mas malakas na absorption at lasa. Uminom ng 1 tasa kada araw. Tandaan lamang, ang turmeric ay mas mainam kung iniinom sa umaga upang simulan ang araw na may lakas at proteksyon. Ang susunod ay ang pitupito tea. Isang pinaghalo-halong kagilagilalas na halaman. Ito ang pito-pito. Karaniwan, binubuo na sambong, banaba, tsaang gubat, ampalaya, mangga, alagaw at pandan. Ang pito-pito ay isang tradisyonal na timpla na ginagamit sa detox at kalusugan ng katawan. Isang comparative study noong 2024 sa International Journal of Biosciences
ang nagsuri sa pito-pito tea at natuklasan may mataas itong phenolic content at antioxidant activity na mahalaga sa pag-neutralize ng free radicals na nagdudulot ng oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng cancer development. Gumamit ng pre-packed pito-pito tea o gumawa ng sariling gamit ang tuyong bahagi ng mga halamang nabanggit. Mga tuyong bahagi. Pakuluan sa 3 tasa ng tubig sa loob ng 10 hanggang 5 minuto. Uminom ng 1 tasa. Pwedeng uminom 1 hanggang 2 beses ang araw. Tandaan lamang po, ang synergy ng 7 halamang ito ay nagbibigay ng holistic na protection sa katawan, mula sa atay hanggang sa immune system.